Welcome to my channel. Sa bidyong ito ay ating tatalakayin at papaksain kung ang pangingilin ba ng Sabat sa panahon ng Kristiyano o sa buhay Kristiyano ay banal at makapagliligtas ba sa mga tao. May mga relihiyon o iglesia na nagsasabing hindi na daw dapat dahil ito'y sa buong lahi lang daw ng Israel. At meron namang iba na nagsasabing ito daw ang makapagliligtas sa mga tao, ang pangingilin ng Sabat. Alamin po natin ngayon ang mga katibayan sa banal na kasulatan kung sino ang nakaunawa at nagsasabi ng katotohanan. Unahin nating ilahad ang mga pangangatwiran ng mga nangingilin ng Sabat sa panahon ngayon. Basahin natin ang Ezekiel 20, talatang 20. At dito'y sinasabi ang ganito, at inyong ipangilin ang aking mga Sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ang katwiran ng nangingilin ng Sabat ay ito ay utos sa lahat ng mga tao, hindi lang sa mga dating taong Israel sa panahon nila. Ngunit alamin natin, sino ba itong mga taong to na kausap ng Diyos Ama sa panahon na ito? Basahin po natin ang Ezekiel 20, talatang 13. Ngunit ang sambahayan ni Israel ay naghimagsik laban sa akin sa ilang. Sila hindi nagsilakad na ayon sa aking mga palatuntunan at kanilang itinakwil ang aking mga kahatulan. Na kung gawin ng tao ay mabubuhay sa mga yaon at ang aking mga Sabat ay kanilang nilapastangan mainam. At sa Ezekiel 20, talatang 18 ay kausap ng Diyos Ama ang mga anak ng mga Israel sa ilang na sinabi niya, huwag kayong magsilakad ng ayon sa mga palutuntunan ng inyong mga magulang o ingatan man ang kanilang mga kahatulan o magpakahawa man sa kanilang mga Diyos-Diyosan. So ang Diyos Ama po ang nagsasalita sa talatang ito at ang kausap niya ay ang mga taong Israel. Kaya nga, nang sabi niya sa talatang 20, at inyong ipangilin ang aking mga Sabat at ang mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos, ay ito'y para lang sa mga Israel. At para patunayan na itong Sabat ay hindi tanda ng kaligtasan sa panahon ngayon, ay ating basahin ang mga pangangatwiran ng mga hindi naniniwala sa pangingilin ng Sabat. Basahin po natin ang pakikipag-usap ng Panginoong Diyos kay Moises sa Exodo 31, talatang 12 hanggang 16. Sa talatang 12 ay sinasabi ang ganito, at ang Panginooy nagsalita kay Moises na sinasabi, salitain mo rin sa mga anak ni Israel na iyong sabihin, katotohanang ipangingilin ninyo ang aking mga Sabat sapagkat isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga lahi upang inyong makilala na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. Kung uunawain natin ang mga sinabi dito sa talatang 13, ay mauunawa natin na ang Sabat ay tanda sa pagitan ng Panginoong Diyos Ama at ng mga lahing Israel at hindi sa mga lahi ng lahat ng tao sa mundo. At sa talatang 14, inyong ipangingilin ang Sabat nga sapagkat siya ay pangilin sa inyo. Bawat lumalapastangan ay walang pagsalang papatayin sapagkat sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na yaon ay ihihiwalay ang taong yaon sa kanyang bayan. At sa 15, 6 na araw na gagawin ang gawain. Datapwat ang ikapitong araw ay Sabat na tagtang kapahingahan.
pangilin sa Panginoon. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw ng Sabat ay walang pagsalang papatayin. At sa talatang 16, kaya't ang mga anak ni Israel ay mangingilin ng Sabat. Natutuparin ang Sabat sa buong panahon ng kanilang mga lahi na pinakapalaging tipan. So sa talatang ito ay pinatutunayan na sa buong lahi lang ng Israel ang pangingilin ng Sabat na kanilang pinakapalaging tipan. Yan ang patunay, yung pinakapalaging tipan nila na palatuntunan na tipan ng Diyos sa kanila. At ang patunay na yung tipan na yan ay hindi yan ang tipan sa panahon ng Kristiyano, ay ang pakikipagtipan ni Kristo, ang Ebanghelyo ni Kristo. At ang patunay ay ang mga Hebreo 13 talatang 20 na dito'y sinasabi ang ganito, ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay na sa dakilang pastor ng mga tupa, sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan sa makatuwid bagay ang Panginoong nating si Jesus. So maliwanag na nagwakas na, tapos na yung mga palatuntunang ginawa ng Diyos kasama si Moises. At ang katotohanan, ang Panginoong Hesukristo ay hindi nangilin ng Sabat ng panahong siya'y nabubuhay pa sa mundo. Basahin po natin ang mga patunay sa banal na kasulatan. Unahin nating basahin ang Juan 9, talatang 16. Dito'y sinasabi ang ganito, ang ilan nga sa mga Parisiyo ay nangagsabi, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos, sapagkat hindi nangingilin sa Sabat. So maliwanag po sa binasa natin, galing pa sa bibig ng mga Parisiyo na sinasabi nila na si Kristo ay hindi nangingilin ng Sabat. Bakit? Ano bang ginagawa ng Panginoong Hesukristo sa araw ng Sabat pat hindi siya nangingilin? Dahil sa araw ng Sabat, siya ay nagpapagaling ng mga taong may kapansanan tulad ng bulag at ng pilay. Gaya nga dito sa 1:9 talatang 14. Dito sinasabi ang ganito, araw nga ng Sabat nang gumawa ng putik si Jesus at padilatin ang kanyang mga mata. Basahin pa po natin ang mga ibang patunay na ang Panginoong Hesukristo ay hindi nangilin ng Sabat. Basahin po natin ang ipinapahayag sa 1:5 talatang 8 hanggang 11. Sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagdakay gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon nga ay araw ng Sabat. Kaya sinabi ng mga Hudyo sa kanya na pinagaling, ito'y araw ng Sabat at hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan. Ngunit sila'y sinagot niya, ang nagpagaling sa akin, ang siya ring sa akin ay nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At ang isa pang konkretong patunay na hindi ipinangilin ng Panginoong Hesukristo, ang ikapitong araw na siyang Sabat, ay ang ipinapahayag sa Lucas 13 talatang 14 hanggang 15. At ang pinuno ng sinagoga dala ng kagalitan sapagkat si Jesus ay nagpagaling ng Sabat, ay sumagot at sinabi sa karamihan, may 6 na araw na ang mga tao ay dapat na magsigawa, kaya sa mga araw na iyan ay magsiparito kayo at kayo'y pagagalingin at huwag sa araw ng Sabat. Datapwat sinagot siya ng Panginoong Hesukristo at sinabi, kayong mga mapagpaimbabaw, hindi baga kinakalagan ng bawat isa sa inyo sa Sabat ang kanyang bakang lalaki o ang kanyang asno sa sabsaban?
at ito'y inilalabas upang painumin. At ang babaeng itong anak ni Abraham na tinalian ni Satanas, narito sa loob ng 18 taon, hindi baga dapat kalagan ng taling ito sa araw ng Sabat? Mauunawa natin na ang Panginoong Hesukristo ay hindi niya binigyang halaga ang pangingilin ng Sabat, bagkus ito'y kanyang tinutulan. At kahit may nabanggit pa sa Bagong Tipan na may natitira pang isang Sabat, ay hindi niya ito binigyang pahalaga. At ang sabi pa niya nang siya'y nakikipagtalo sa mga Parisiyong Hudyo, sa aklat ng Mateo 12, talatang 12, ay sinabi niya ang ganito: gaano pa kaya ang isang tao na may halaga kaysa isang tupa, kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Ang Panginoong Hesukristo po ang siyang hahatol sa atin sa huling araw, at siya ang huhukom sa mga masasamang tao at sa mga mabubuti. Siya rin ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya alam ng Panginoong Hesukristo kung paano ang gagawin natin na kanyang utos para tayo maligtas sa huling araw. At ang utos na tutuparin sa huling araw para sa ikaliligtas ng mga tao ay sinabi ng Apostol Pablo sa Galatia 6, talatang 2. Dito'y sinabi niya, mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Maliwanag dito sa talata na sinabi niya na ang tutuparin ay ang kautusan ni Kristo, hindi ang kautusan ng pangingili ng Sabat. At ang kautusan na yan ay ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagpapatunay na ang Ebanghelyo niya, ang kautusan niya, ang makapagliligtas sa mga taong buhay na makapagtitiis hanggang sa dumating ang huling araw. At ito'y pinapahayag sa Mateo 13 hanggang talatang 14. At ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsasalita sa talatang ito. Sinabi niya sa talatang 13, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Maliwanag sa sinabi ng Panginoong Hesukristo na ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ngayon, ano ba ang tutuparin mo? Ano ang susundin mong utos? Kalakip ng pagtitiis mo sa huling araw. Basahin natin ang sinabi niya sa talatang 14. At ipapangaral ang Ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Kaliwanag ang sinabi ng Panginoong Hesukristo na ang makapagliligtas sa huling araw ay ang kanyang Ebanghelyo. Ang mga larawan ay mga halimbawa lamang at hindi pinalalagay ng mga tunay na imahe ng mga pinatutungkulan. God